umaga sa lahat, lalo na sa kapatiran natin sa iba't ibang churches ng Pilipinas. Magandang umaga sa Montalban, sa Padilla, sa Calawis, sa Basay, at sa Dumaguete at sa lahat ng mga churches sa buong mundo. Sorry, natagalan tayo dahil meron tayong mga technical problems. Hindi naman kami masyadong hasa sa paggamit ng mga gadgets tulad ng mga cellphones at laptops. So sorry, natagalan tayo ng konti. Okay, so ngayon ang araw na ibinigay sa atin ng Diyos na magkakaisa muli. At sana na meron tayong matutunan, meron tayong makukuha sa ibibigay sa atin na mensahe ng Panginoong Diyos ngayon. So, ang topic natin ngayon ay pinamagatan kong Blessed People, Someone's Blessing. Blessed People, Someone's Blessing. At ito ay mababasa natin sa Romans chapter 1, verses 1 to 15. Romans chapter 1 verses 1 to 15. Okay, manalangin muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa isa't isa. Lord, salamat sa proteksyon sa araw-araw, good health, ibinigay mo lahat ng blessings, ibinubo mo sa amin. Salamat sa kaalaman, sa karunungan na iyong binigay sa amin. At alam ko, Lord, lahat ng mga biyaya, mga grasya, ibinigay mo sa amin lahat. Nagpapasalamat kami ngayon, lalo na sa araw na ito, na isa na namang mensahe o revelasyon na ibibigay mo sa amin. At tulungan mo kami, Lord, na ito ay hindi mawawaglit sa isipan namin, kung hindi ito ay mananatili at magkakaroon ng buhay sa aming mga buhay. Ito ay magiging gabay, Panginoon, sa gagawin namin upang makapaglalakad. Okay, babasahin natin ang Romans chapter 1, verses 1 to 15. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintel ay akayatin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinatawag na maging mga tagasunod ni Hesukristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling sa luubin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nanabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos.
Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang ginalak na pumunta riyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko ring mahikayat dyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintel. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Amen. So, si Pablo talagang meron siyang hangad. May hangad siya na maibahagi ang mensahe ng Diyos, hindi lang sa Roma, pati na sa Spain, at kung pwede sa buong mundo. Okay, ang key verse natin ay nasa Philippians 1:3. Philippians 1:3, I thank my God every time I remember you. Okay, so nagpapasalamat siya every time na maiisip niya ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga mahal sa buhay. So, sa buhay natin, mayroon tayong mga mahal sa buhay na kung minsan ay nagbibigay sa atin ng saya. Kapag naiisip natin sila ang mga taong nagbibigay sa atin ng saya, lakas, gabay sa buhay, at lalo na sa pananampalataya. Siguro maiisip mo, ano kaya ako ngayon kung hindi ko sila nakilala? Minsan marami kang tanong na ikaw lang naman ang makakasagot at minsan nangingiti ka na lamang sa pasasalamat. Ganito ang nangyari sa buhay ni Pablo. Hindi niya maiiwasang makapagbigay ng gratitude o pasasalamat sa mga taong nakilala niya, lalo na yung kasama niya sa lakaran, lalo na yung kasama niya sa pamamamahagi ng salita ng Diyos. Hindi niya mapipigilan ang kanyang damdamin sa pagbibigay ng pasasalamat. Ang sabi pa nga niya sa Romans 1:8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ang pananampalataya ng mga churches sa Roma ay nalalaman, naririnig ng buong Roma. Kaya nagpapasalamat si Pablo sa mga tagasunod niya sa Roma. So noong unang sentenaryo, ang mga tao o mga co-laborers, or we can say kasama ni Pablo sa lakaran, ay binigyan niya ng mga sulat ng pagpapasalamat. So ito ang kanyang ginagawa. At sa atin ngayon, paano kaya natin mapapasalamatan yung mga taong naglingkod upang maipagpatuloy ang gawain ng Diyos dito sa lupa? Paano natin mapapaabot ang ating pagpasalamat sa kanila? Kahit man lang sa salita o sa sulat. Okay, so itong Roma, ito ay naisulat at ang pangalan ay nababatay sa Roma dahil ito ay connected sa Church ng Rome. At ang sulat na ito ay hindi necessarily addressed sa mga Romans dahil ang Roma ay isang metropolitan. So, ibig sabihin, metropolitan means ito ay composed of different people, iba't ibang uri ng tao ang naninirahan katulad ng Maynila. Yung Maynila, iba't ibang uri, galing ibang probensya, ang iba sa syudad o lahat ng uri ng klase ng tao na naninirahan. So, sa Roma, mayroong Jews and Gentiles, mga Hudiyo at mga Hintel na naninirahan. Merong mga freemen and slaves, yung mga alipin at hindi alipin. Merong mga wealthy as well as the poorer classes. Merong mayayaman, merong ring mahihirap. And even some of the Caesar's household. So yung mga nasa bahay ng Caesar or Emperador, yung mga siguro yung mga officers niya, yung mga servants niya, ay nagsisimba rin sa church na built by Paul. So, itong lahat ng tao na pumupunta sa simbahan, silang lahat ay nakatanggap ng God's grace. Tulad natin, ang pagtawag niya sa atin, that is a God's grace.
Ang kanyang sulat ay talagang ini-address niya sa mga Hudiyo, una, tapos sa mga Hintil. At isinulat din niya ito dahil meron din siyang pagmamahal sa mga taong hindi nalalaman ang katotohanan. Yung mga unsaved. Sana na baka mabasa nila ang kanyang mensahe. Dahil meron siyang strong argument relative to sin and salvation. There is a relationship between sin and salvation. Kasi sabi sa Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang isa. Walang isa na tao na hindi nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala at hindi natin naaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and eternal life. Ngunit sa ngayon nang tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, nagiging alipin na tayo ng Diyos. Yung mga kasalanan natin ay kanyang finorgive. There is forgiveness. At ang nangyayari ay nagkaroon tayo ng banal na buhay. Kahit hindi perfecto, ngunit kinakaya natin na magiging banal. At ang ending nito ay magkakaroon tayo ng eternal life na dahil sa pagpapatuo at pananampalataya natin ni Kristo. Sa 23, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo ay patay sa espiritu. Ngunit nang tinanggap natin si Kristo na our Savior, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at matatanggap natin ang kanyang peace. So meron akong mga tanong dito. Paano ipinapakita ni Pablo ang kanyang kagalakan sa mga taong nagbibigay sa kanya ng malaking tulong at lakas, lalo na sa gawain? Kung ikaw si Pablo, magagawa mo bang tularan siya na ipagmamalaki ang mga taong nagbibigay inspirasyon sa buhay, lalo na sa pananampalataya? Paano mo ito maipaabot sa kanila at bakit? So, kung tayo si Pablo, paano natin ito maipapaabot? Okay, so ang mga sulat noon, lalo na kay Pablo, he usually introduced himself to the believers in the believers of Rome. Siguro marami nang nakakakilala ni Pablo, ngunit mas marami pa siguro ang hindi nakakakita at nakakilala sa kanya. Upang mas maintindihan siya at makikilala, so gumawa si Pablo ng paraan upang ang kanyang sulat o ang kanyang ministry ay talagang mapatutunayan na siya talaga ang nagsulat at siya ang nagbabahagi nito. So ang una niyang ginawa, he presented his credentials. That is chapter 1 verses 1 to 7. So, kung mababasa natin ang sulat ni Pablo, his introduction, he is giving his name. So, sabi niya, di ba, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo. Sinasabi niya ang kanyang pangalan. Ngunit, siguro sa panahon noon, maraming Pablo, katulad ng klase ko ngayon, 5 ang John sa mga estudyante ko. So, upang idiin na siya talaga si Pablo, so, meron siyang mga pamamaraan upang ma-identify sa mga nagbabasa na siya talaga si Pablo ang sumusulat ng sulat para sa Roma. So, number 1, ang kanyang credentials o pagkikilanlan, number 1, he was a servant of Jesus Christ. Okay, ang ginamit ni Pablo ay word na servant. Ang word na servant, the meaning of this is slave. So, isang alipin.
And sa panahon noon ng Roman Empire, merong 60 million slaves in the Roman Empire. At ang mga slaves or alipin ay hindi iniisip bilang tao. Sila ay iniisip bilang a piece of property. We can say, cellphone ka lang, parang cellphone ka lang na pwede kang gamitin pagkatapos ilagay sa tabi. Or we can say, isa ka lang gamit na pwedeng gamitin, pwedeng hindi, pwedeng itapon. Hindi isang tao. So, nagpakababa si Pablo, siya ay nagiging servant, ngunit dahil sa kanyang mahal niya ang Panginoon, nagiging slave or servant siya to Christ. To be His servant and obey His will. So, nagiging siyang alipin ni Kristo upang makasunod sa kagustuhan ng Diyos. So, tanggap na tanggap siya dahil sa word na servant at saka totoo naman na siya ay servant ng Lord. Number 2, he was an apostle. So, ang sabi niya, tinawag upang maging apostol. Okay. Ano ang ibig sabihin ng salitang apostol? The one who is sent by authority with a commission. Siya ay ipinadala na merong mission. There is an authority to do and to finish the work. So, sa panahon ngayon, noon, hindi ka magiging apostol dahil iyan ang kanilang one of the requirements. Ikaw ay magiging apostol if you have been experienced of seeing the risen Christ. Kung nakikita mo siya, ang Panginoong Hesus, nakausap mo siya, nakasabay mo siya, yan ang isa sa mga batayan na ikaw ay magiging apostol. At alam natin na na-encounter ni Pablo si Kristo going to Damascus when he was on the road of Damascus. At sa pagpunta niya doon, siya ay tinawag ng Diyos bilang isang apostol at siya ang mamamahagi sa mga Hintil. Natanggap niya ang makalangit na pagkapahayagan para maibahagi ang magandang balita sa lahat ng churches o sa lahat ng mga Hintil. So, hindi lang sa mga Hintil, pati rin sa mga Hudiyo. So, sinabi niya further that he was an apostle of Christ. Number 3, he was a preacher of the gospel. Siya talaga ang nagturo at nagwali. So, alam naman natin na siya ay tinatawag na Jewish rabbi. Siya ay isang guro. Guro din siya noon sa kanilang tradisyon sa pagtuturo ng banal na kasulatan ni Moises. Ngunit siya ay nahiwalay sa kanyang tradisyon nang tinanggap niya si Kristo. At ipinamahagi ang gospel, ang magandang balita. So ano ang ibig sabihin ng gospel or good news? It is the message that Christ died for our sins, was buried and rose again, and now is able to save all who trust Him. So, ang gospel, ito ang mensahe na ibinahagi ni Pablo na kanyang natanggap. Pinaka-importante na gift na kanyang natanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay. At ito ang kanyang sinasabi because there is relationship between sin and salvation. So, mabasa natin sa 1 Corinthians 15:1-4. Sabi niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan sa inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. So, tungkol sa magandang balita, ito ang bibigay sa atin ng kaligtasan. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, kailangan tayong maging matatag sa ating naririnig at sa ating pinatutunayan. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga, the most important, sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan.
tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabubuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So ito ang ipinamahagi ni Pablo, ang gospel. So he is a preacher. And then number 4, he was a missionary to the Gentiles. So missionary in the Latin form is called apostle, one who is sent. So ipinadala na mayroong mission. So he was a missionary to the Gentiles. So ang commission ni Pablo, ipamahagi ang gospel sa mga hintil. Hindi lang sa Roma, pati na sa iba't ibang lugar na kanyang mapupuntahan. And this is why he was planning to go to Rome. Kaya gusto niyang pumunta sa Roma dahil gusto niyang maipamahagi ang salita. Ang Roma ang kapital ng the empire. He was the preacher of the gospel, and the gospel was for all the nations, for all the Gentiles. In fact, Paul was anxious to go to Spain with the message of Christ. At gusto rin niyang pumunta sa Spain upang ipamahagi rin ang magandang balita na kanyang natanggap at kanyang ibinigay din sa atin. So he was a missionary. Salvation is not something that we do for God. It is God who calls us in His grace. When you trust Christ, you are saved by His grace and you experience His peace. So, yung kaligtasan ay hindi yung kailangan kong magsimba upang maligtas ako, kailangan kong magbigay upang maligtas ako, upang magiging prosperous ako. Hindi ganyan ang kaligtasan. Ito ay grace o grasya na galing sa Diyos dahil pinili tayo ng Diyos. Pasalamat tayo na napili tayo at ito ang kanyang grace na ibinigay sa atin. Mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 13-14. Ang sabi niya, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpapasalamat lagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang kaligtasan ay grasya o blessing bigay sa atin ng Panginoong Diyos. So, itong pagsamba natin, pakikinig, pagbabasa ng Biblia, these are the fruits. Bunga ito dahil tayo ay tinawag na kailangang bibigyan natin ng focus. Bigyan natin ng focus ang ating pananalig sa Diyos. Dahil we are lucky dahil napili tayo ng Panginoon. Pangalawa, to identify further Paul, he expressed his concern. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa Roma. Mabasa natin sa verses 8-15. So, alam natin na si Pablo kilala sa iba sa Roma. Ngunit hindi lahat na nasa Roma ay nakakakita sa kanya o nakikilala. So, paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? Okay. So, ito ang mga ebidensya na ibinigay ni Pablo that he has a concern to the people of Rome. Number 1, he was thankful for them. Verse 8. Meaning the whole Roman Empire knew of the faith of the Christians at Rome. So, lahat ng mga taga-Roma ay nakakaalam sa pananampalataya na itinalaga ni Pablo sa Roma. Okay, so sa panahon noon, yung travel o yung paglalakbay ay hindi na common. Karamihan sa tao ay
naglalakbay na, at ang lahat ng daan at ang lahat ng daan na madadaanan ng tao, ang lahat ay papunta sa Roma. So, kung galing ka sa east, galing ka sa west, o aling direksyon, ang daan ay patungo talaga sa Roma. Kaya, hindi nahihirapan si Pablo na ipamamahagi ang salita ng Diyos. It is easier for him to impart the word of God. So, kahit hindi siya masyadong kilala, nakikita ni Pablo na marami ang nakakarinig sa kanyang pangaral. Kaya lumaganap ang Kristyanismo sa Roma. So, ang mga palataya, yung mga believers, ay nagpatutuo naman sa kanilang naririnig. Nakikita ito sa kanilang mga gawa at sa kanilang mga sinasabi. Kaya, si Pablo ay palaging nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanila. Sila ang nagiging lakas upang makapagpatuloy siya sa kanyang gawain. So, katulad din natin mga kapatid, dapat nating bigyan ng pansin ang mga taong nakakatulong sa ating ministeryo. Yung nagbibigay sa atin ng lakas, yung nagbibigay sa atin ng gabay, nagbibigay sa atin ng karangalan. Hindi tayo dapat susuko. Hindi tayo dapat susuko sa mga gawain ito dahil sila ang ating kalakasan. At alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Number 2, he prayed for them. So, alam natin na si Pablo ay nananalangin. At hindi alam siguro ng mga kapatiran na meron palang taong nananalangin sa ibang tao. Hindi alam ng mga kapatiran natin na mayroong mga taong nananalangin para sa kanila. Lalong-lalo na yung humihingi ng kagalingan sa kanilang mga sakit. Kahit hindi natin alam, hindi nila naririnig na tayo ay nananalangin para sa kanila, ngunit naririnig ng Diyos ang ating pagtawag sa Kanya, ang paghingi natin ng tulong sa Kanya para sa kapakanan ng tao at sa mga mahal natin sa buhay. So ito ang ginawa ni Pablo. Kahit wala siya doon, kahit tayong tao wala tayo sa tabi ng mga taong mahal natin, ngunit alam ng Diyos na atin silang ipinalangin. Pinipray natin sila. Ito ang ginagawa ni Pablo. So gustong-gusto ni Pablo na makarating agad sa Roma. Ngunit dahil sa kanyang missionary works, natatagalan siya sa pagpunta doon. Kalaunan, nakarating siya sa Roma bilang bihag. So, gusto talaga ni Pablo na makarating sa Roma. And that is why he was always praying for them. At nakarating talaga siya sa Roma bilang isang prisoner o bihag. Dahil alam naman natin na si Pablo ay nagiging isang bihag dahil he was falsely accused by the Jewish authorities and eventually sent to Rome as the emperor's prisoner to be tried before Caesar. So, alam naman natin na ang pagbiyahe ni Pablo ay very dangerous. He has a perilous journey at he was falsely accused. Napagbintangan siya. Ano ang kanyang mga kasalanan na ibinibintang siya sa kanya? Na siya ay laban sa bansang Israel, na siya ay laban sa kautusan ni Moises, laban siya sa templo, na nagsama siya ng mga hintil sa loob ng templo. So, dahil dito, siya ay dinakip at kailangang humarap sa Caesar ng Roma. At hindi niya alam na sa pagsulat niya nito ay makarating siya sa Roma bilang isang bihag at isang preacher. So, napakagandang ehemplo ang naririnig natin sa mga tao na katulad ni Pablo, na kahit hindi natin siya nakasama o hindi siya nakasama sa mga taga-Roma, pero si Pablo ay nananalangin pa rin sa kanila.
ito ay hindi masasayang ang pananalangin ng Diyos. Pananalangin natin sa Diyos dahil nakikita ito ng Diyos at kanyang naririnig. Lalo na kapag meron tayong earnest prayer. Earnest prayer para sa ating mga mahal sa buhay. And then number 3, how He show concern. He loved them. Mahal niya ang taga-Roma. Paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal? Sabi niya, I long to see you. Talagang willing siyang, gusto niyang makita talaga ang taga-Roma. So this is a pastor's heart in Paul, the great missionary. So iyan ang puso ng isang pastor. He wants to see them. He longs to see them. Gusto niyang makita. So some of the saints in Rome were very dear to Paul, such as Priscilla and Aquila. Ito ang mga tao na nag-risk ng kanilang buhay upang makapagpatuloy si Pablo sa kanyang gawain. Kaya gustong-gusto ni Paul na makapunta sa Roma. At saka, mahal din niya ang mga tao na nakakasama niya. Yung mga tao na nagsasuffer, nagsakripisyo para lang maipagpatuloy ang gawain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At hindi lang sa mga tao na nakakatulong sa kanya, pati na rin yung mga believers, yung mga yung mga believers na naniniwala sa kanya. Gusto niyang i-share ang spiritual gift na kanyang natanggap. So he was looking to forward a time of mutual blessings, na mayroong mutual, yung mayroong pagkakaunawaan ng mga blessings, pagkakaunawaan ng bawat isa, mayroong mutual prayer, mutual sharing. So iyan ang gusto ni Pablo. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang concern sa pamamagitan ng longing to see them. So, ganito ba tayo mga kapatid na nag-uumapaw ang ligaya na makita tayo? Paano mo maipapakita na mahal mo ang taong bumibisita sa iyo? So, iyan ang concern ni Pablo, na meron siyang eagerness, willingness, the loving, the passion na gusto niyang ipakita sa taga-Roma. Na hindi lang pumupunta siya doon upang makita siya ng personal, kundi talagang meron siyang damdamin sa pagpunta niya sa Roma. Ika-4, he was in debt to them, 13 to 14. As the apostle to the Gentiles, Paul had an obligation to minister in Rome. He would have fulfilled that obligation sooner, but his other labors had hindered him. Sometimes Paul was hindered because of the work of Satan. But in this case, he was hindered because of the work of the Lord. There was so much to do in Asia Minor and Greece, but Paul had to pay his debt. He was under orders from the Lord. So, meron siyang obligasyon. Sabi niya, ito raw ay utang. Utang daw, sabi niya. Dahil, inuutusan siya ng Diyos na kailangang ipamamahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga hintil. Katulad natin, ito ay nagiging utang. Lalo na yung mga hinirang ng Diyos, lalo na yung mga tinawag ng Diyos. Yung mga guro, yung mga evangelist, yung preacher, yung mga pastor, yung mga overseers, or yung namamamahagi ng Diyos. Ito ay utang sa buhay natin. Dahil gusto ng Diyos na lahat ng tao, mahal man natin o hindi, ay kailangang makakarinig, makakatanggap ng kaligtasan. So, kahit mayroong mga balakid na nangyayari sa buhay ni Paul, nandun pa rin ang willingness and eagerness niya na maipabahagi ang salita ng Diyos.
So katulad sa panahon natin ngayon, di ba? Meron tayong mga hindrances tulad ng COVID, merong walang sapat na pera, oras o panahon at iba pang dahilan ay hinahangad na maipaabot ang magandang balita para sa lahat. Meron ba tayo sa isip nito? Nagbibigay ba tayo ng panahon kahit katiting sa mga taong hindi pa nakakarinig ng mensahe? So, naisip ba natin na puntahan yung mga mahal sa buhay natin, yung sinasabi nating mga kaaway, napuntahan ba natin? Dahil si Pablo ito ay nakapagbibigay sa kanya ng bigat. Dahil sabi niya ito ay kanyang utang. At hindi lang si Pablo ang nagkakaroon ng utang. Tayo ring lahat. Mas lalo na yung mga alam na ang katotohanan. Kailangang ating maipamamahagi ang kaligtasan na bigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo dapat hihinto at padadala ng ating kahinaan. So don't stop. Huwag hihinto. Kahit hindi nila tinatanggap ang sinasabi natin, huwag tayong magalit. Yung mga kahinaan natin, huwag tayong magalit, huwag tayong mapagod, huwag tayong masisiraan ng loob, hindi tayo mag-doubt. Kailangan on the go palagi. Dahil alam naman natin na bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Alam nating lahat, hindi niya tayo pababayaan. Lalo na yung nakakaalam ng salita ng Diyos. So, He has indebtedness to the people. Meron daw siyang utang. It is an obligation. Obligation to us all. Para sa ating lahat. So, sabi ni Paul, sa lahat. Kasi ang yung mga Grego, the Greeks saw themselves as wise and everyone else as foolish. Ang sabi ng mga Grego, sila daw ay matatalino, mga wise. Yung hindi Grego, sila ay mga foolish. Ngunit ang sabi ni Pablo, ang obligasyon niya ay para sa lahat ng tao. Just as we need to feel a burden for the whole world. Pasan natin, parang nasa atin ang bigat na kailangan nating ipamahagi sa lahat ng sulok ng mundo. Paul could not be free from his debt until he has told as many people as possible the good news of salvation in Christ. So, ito rin ang dapat nasa isip at sa puso natin. Pwede nating ipamahagi ang good news, ang gospel. Kahit ilang tao, matanggap nila o hindi matanggap, basta nasasabi natin ang katotohanan. As pastors and overseers, we have debts to pay. These debts bring blessing to those who commit himself or herself for the good of the people. And the Lord God will pay these debts to us, and showers of blessings will be poured out to you, like what happened to Paul. Paul experienced wonderful blessings that he never thought. That will also happen to us. Kapag binigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos na ating maipamahagi sa tao. And number 5, he was eager to visit them. So, meron siyang kagalakan, meron siyang willingness na makita sila, na makapagbisita, makapunta siya sa Roma. So, two different Greek words are translated. The word ready means prepared. Sa Acts 21:13, ang sabi niya, I am ready to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Preparado rin siyang mamatay. At number 2, the meaning of the word ready means eager. With a ready mind. Ready mind, merong kahandaan. Handa sa lahat ng pagsubok na darating. Kahit anong pagsubok, alam ko, merong malungkot, merong masaya, merong nagbibigay ng worries, merong problema, ngunit handa talaga si Pablo na ipamamahagi ang salita ng Diyos. So sabi dito sa Romans 1:15,
may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, yung mangmang at saka yung marunong. Kaya nga nais ko ring iparangal dyan sa Roma ang magandang balita. Kaya nga, he is eager and willing to come to visit Rome because of his love to the Romans. Paul was not eager to die, though he was prepared to die. But he was eager to visit Rome that he might minister to the believers there. Siguro yan ang dapat nasa puso natin, na pumupunta tayo sa ibang lugar dahil gusto nating maka-impart ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. It was not the eager of a sightseer. Hindi lang yung pupunta tayo sa ibang lugar dahil gusto nating makikita ng magagandang tanawin, gusto nating mag-enjoy, but the eagerness of a soul winner. Yung pupunta tayo sa lugar dahil gusto nating makapag-win ng soul. Gusto nating makapagbahagi ng kaligtasan. Gusto nating makadala ng kahit isang kaluluwa balik sa Panginoon. So yan ang dapat na nasa puso ng mga believers, lalo na yung mga hinirang ng Diyos. So ganito ba tayo mga kapatid? Hindi lang gustong pumunta o bumisita upang makakita ng magandang tanawin o mag-enjoy. Ang pakay ba natin ay para lang sa atin o para sa kanila? So yan ang itatanong natin sa ating buhay. Ang pagpunta o paglakbay ba natin ay para sa kanila o para lang sa sarili natin? So ang buhay ni Pablo ay dapat nating tularan o kahit man lang may kaunting pagkapareho. Kung pwede matularan, ngunit napakahirap naman, di ba? So kahit kunting pareho lang, na ang hangad ay para maka-soul win tayo katulad ng hangad sa puso ni Kristo. Di ba ito ang nasa puso ni Kristo? Na we can bring souls back to God. So let's evaluate our thoughts, feelings, attitudes, and desires, that one day we can bring souls back to God. So yan sana ang dapat na nasa isip at sa puso natin. So mga kapatid, paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong pinagkakautangan natin sa ating buhay na tinatamasa ngayon? We are blessed because of these people. We must give our concerns and gratitude to them who brought us enlightenment of the truth. Sila ang ginamit ng Diyos upang makilala natin siya, upang maliwanagan tayo sa katotohanan. We owe to them our blessed for lives we have now. Sa buhay natin ngayon, alam ko, you are blessed. Christians are blessed. Dahil natanggap ng mga believers ang we can say, yung grace na para sa lahat sana. We must be thankful of their lives for sharing their blessings to us. Ang natanggap nila na kaligtasan ay ibinahagi nila sa atin. So kailangan nating silang pasalamatan. We are blessed because of the shared blessings from them. So kailangan nating silang mapapasalamatan dahil sa mga blessings na kanilang isinishare din sa atin. Marami akong mapapasalamatan ng mga tao, lalo na sa pananampalataya, yung mga taong nag-share ng katotohanan, yung nagbibigay ng liwanag sa isip natin. Yung mga pastors, yung una sina Pastor June Laterta, sila ang una, si Pastor Billy, kahit nandun na sila sa langit kasama ni Lord. Yung kapatid ko, si Pastor Vic, yung kapatid ko na si Gugo, yung mga pamangkin ko na hindi humihinto sa pagpunta sa bahay upang makapag-share ng salita ni God. Kahit merong naglalaro ng mahjong, kahit ako namamalansya, ay talaga tuwing Saturday, sila ay pumupunta sa akin at nagbabahagi sa akin ng salita ng Diyos. At sa lahat ng mga pastor,
nagpapasalamat ako dahil sa kanila ang mga tao ay nakakatanggap ng pinakamahalagang gift na natanggap. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng pastors ng TEDGNC, nina Pastor June, nina Pastora Presi, nina Pastor Herbert, mga overseers, Pastor Larry, at sa lahat ng mga naniniwala, lahat ng mga believers. Alam ko kayo ay magiging blessings din sa ibang tao dahil nakatanggap na kayo ng mga graces and blessings galing sa Panginoon. Ito ay dapat nating ipamamahagi, lalo na ang pag-share sa salita ng Panginoon. Tayong lahat ay nagiging blessings to somebody dahil ang pinakamahalaga na gift na natanggap natin ay dapat ding matanggap nila. So ito ang malalaking tanong na isinulat ko. Ito ang tanong na isinulat ko na pwede ring ito ang magiging tanong ninyo. Sino kaya ako ngayon kung hindi ko nakikilala si Jesucristo? Ano kaya ako ngayon kung wala si Kristo sa buhay ko? Ano kaya ang kalalagyan ng pamilya ko kung ngayon kung hindi ako nakakarinig ng magandang balita? Kung hindi sa tulong nila, mababago ba ang uri ng aking pamumuhay? So, marami pang tanong na dapat natin maitatanong at maipapasalamat sa mga taong blessed. Sila ay tinatawag na blessed dahil natanggap nila ang pinakamahalagang gift na galing sa Panginoon at ito din ay kanilang ipinamahagi. So, nagiging blessings to someone ang mga taong blessed. So, magpapasalamat tayo sa kanila sa buhay na ating tinatamasa ngayon na puno ng blessings and graces from God. Okay, amen. So, ako, buong puso ko ako nagpapasalamat sa Panginoon, sa lahat ng tao na nag-share ng salita ng Diyos, lalo na sa mga mahal ko sa buhay na hindi tumitigil na magbahagi, lalo na sa akin noon dahil tagal ko talaga naniniwala sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko, sa mga friends ko at sa lahat ng tao na nagbibigay liwanag sa buhay ko at lalo na sa lahat ng kapatiran. Maraming salamat. Kayo ang aming lakas. Okay. Tayo ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Lord, ikaw ang nagbibigay lakas sa aming mga hinihirang mo. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay, ng karunungan. Salamat sa lahat. At salamat sa mga taong Panginoon na iyong ibinigay para sa amin, mga tao na nagtuturo, na nakatanggap ng blessings galing sa iyo. Salamat na ipamahagi nila ang kanilang natutunan galing sa iyo. At alam ko, Lord, ito ang pinakamahalaga na blessings na natanggap namin sa iyo. At maraming salamat kahit alam ko, Panginoon, meron kaming mga kahinaan, meron kaming mga suliranin at bigat sa buhay. Ngunit ikaw ang nagbibigay lakas sa amin, lalo na yung mga mahal namin sa buhay, lalo na yung mga kapatiran namin. Sila ang aming lakas, ikaw ang aming lakas. At salamat sa iyong mensahe. Ito ay nakapagbigay sa amin ng more strength, power, upang may pagpatuloy namin ang iyong gawain dito sa lupa. Lord, tulungan mo kami na hindi kami hihinto, na hindi kami mahihiya, hindi kami mawawala ng gana, hindi kami mawawalay ulit, kundi bigyan mo pa kami ng lakas, Panginoon, ng karunungan, ng kagalingan sa aming mga katawan. At Lord, kung ano man ang mga balakid sa aming buhay, tanggalin mo ito, Panginoon, upang maipagpatuloy namin ang pamamahagi ng iyong magandang salita.
Salamat, Panginoon, sa araw na ito. At alam ko, Lord, ito ay magiging encouragement, magiging gabay sa aming pamumuhay, lalo na sa sitwasyon na ngayon na puno ng krisis, puno ng problema na hinaharap ng tao ngayon. Alam ko na andyan ka, hindi ka nawawala. Alam ko naririnig mo kaming lahat. At salamat sa lakas na ibinigay mo sa lahat ng tulong at sa lahat ng pagmamahal na ibinahagi mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. I hope madala natin ito sa ating buhay sa araw-araw.